Mga pampaswerte feng shui at pang-attract ng yaman o wealth, kasaganaan o abundance, at kaunlaran o prosperity. Para sa lucky charm at for good fortune and brings good luck. Ang feng shui ay sinigawa sa libu-libong taon. Ito ay tinutukoy bilang art ng pamumuhay sa balance harmony ng mundo. Ayon sa feng shui, kapag nabubuhay tayo sa buhay sa harmony ng earth, inaanyayahan natin ang likas na mga regalo ng kapayapaan o peace, kaligayahan o happiness, at abundance o kasaganaan na dumaloy sa ating buhay. Sa feng shui application, ang mga charms ay maaaring magamit upang mapahusay ang iyong pinakamahusay na direksyon para sa good luck. Ang mga anting-anting na ito ay maaari din gamitin sa conjuncture na may mga tukoy na elemento tulad ng pagpapagaling at mga enhancer para sa iba't ibang mga application ng feng shui. Tuklasin natin ang mga charms ng good luck sa feng shui, mga pampaswerte at pang-attract ng yaman, kasaganaan o abundance, at kaunlaran o prosperity, for good fortune and good luck. Number 1. Lucky Money Cat o Maneki Neko. Ang Lucky Money Cat ay isang maswerteng charm o lucky charm na napakapopular sa mga kultura ng mga Japanese at Chinese. Ang papaunang cat ay nangangahulugang papalapit na kayamanan o wealth. Ang mga pusa ay nakakakita din sa dilim at matatakot ang mga masasamang espiritu na mayroong masamang hangarin patungo sa iyong tagumpay o success. Sa trabaho, ang maswerteng kagandahan na ito ay pinakamahusay na ilagay sa iyong desk office work o sa tabi ng isang cash register. Sa iyong bahay, maaari mong ilagay ang pusa sa timog silangan o southeastern, yaman o wealth, o hilagang silangan o northeastern, mga lugar ng panloob na kaalaman o inner knowledge areas. Number 2. Money Frog. Sa maraming kultura ng Asya, ang the money frog ay inakalang personal na alagang hayop o personal pet ng Diyos ng yaman ng Chino o Chinese God of Wealth. Ang palaka o frog na ito ay talagang isang three-legged toad at ang mga figurin ay madalas na may hawak na barya sa bibig at mayroong isang string ng mga barya sa paligid ng mga paa. Dapat silang mailagay alinman sa nakaharap sa pangunahing pasukan o main entrance sa hilaga o north para sa karera or career, na lugar ng isang space, o sa timog silangan o southern eastern para sa yaman o wealth, na lugar upang buhayin ang daloy ng kasaganaan o prosperity sa iyong buhay. Kung nais mong ilagay ito sa iyong tindahan o store, ang palaka o frog ay dapat na ilagay ng malapit sa cash register, nakaharap sa pasukan o facing entrance. Number 3. Chinese Dragons. Ang mga Chinese Dragons ay tinuturing na kataas-taasang nilalang ng lahat ng mga nilalang o creatures. Sumisimbolo ito ng mga swerte, tagumpay at proteksyon. Ang mga dragon na ito ay madaling matagpuan sa arkitekturang Chino tulad ng mga palasyo, dingding, tulay at kahit ng mga gamit sa bahay tulad ng china at serving bowls. Ang maswerteng charm o lucky charm na ito ay maaaring ilagay sa iba't ibang mga sektor ng iyong tahanan o home sa specific na chi energy na kinakatawan ng dragon. Number 4. Koi o Carp. Ang koi o carp ay nagsisilbing simbolo ng yaman o wealth at kaunlaran o prosperity. Ang isda na ito ay maaaring tumanda ng napakatanda at kumakatawan din ito sa pagkakaisa at katapatan dahil madalas silang magkakasama na lumalangoy ng pares. Ito ang dahilan kung bakit ang mga charms ng isda ay madalas na ibinibigay bilang isang regalo sa kasal upang kumatawan sa isang perpektong pagsasama. Ang paglalagay ng 3 koi sa isang mangkok ay maaakit din ang lakas o strength at kaunlaran o prosperity sa mga oras ng paghihirap o difficult times. Ito rin ay isang simbolo ng pagkamayabong dahil sa kanilang kakayahang mabilis na magparami at sa large volume. Number 5. Bamboo o Kawayan. Ang bamboo o kawayan ay matagal nang naging simbolo ng lakas o strength ng Chino. Marami ang humanga sa mga katangian ng kawayan na mabilis na paglaki at katatagan. Ang simbolo ng kawayan ay ginagamit upang ipahayag ang isang pag-unawa sa kung ano ang dapat maging isang tunay na Ginoo o real gentleman, na dapat maging malakas o strong, uptight at tiyaga kahit na siya ay hindi malakas sa pisikal. Maaari mong mapalago ang iyong kapalaran sa pamamagitan ng pagtatakda ng mga halaman ng kawayan sa silangan o east at timog silangan o southeast na sektor ng iyong tahanan. Number 6. Chinese Knot. Ang mga Chinese knot ay binubuo ng isang cordon o cord, isang buhol o knot, at isang tassel at hanging threads o nakabitin.
at kinikilala ang katangian ng bagay na ito ang isang solong piraso ng thread. Ang pinakakaraniwang ginagamit na kulay sa Chinese knotting ay pula o red na sumasagisag sa swerte at kasaganaan. Maaari din itong magamit upang maitaboy ang mga masasamang espiritu o upang makapagbigay ng swerte sa isang kasal. Ang knot ng chino ay dapat ilagay sa timog kanluran o southwest bahagi ng silid tulugan o bedroom upang mapahusay ang kaligayahan o happiness sa mga relasyon. Number 7. Laughing Buddha. Sa Chinese culture, ang Laughing Buddha ay tinuturing na isang tao na mabuti at mapagmahal na karakter at ang kanilang imahe ay kumakatawan sa kasiyahan, kaligayahan, swerte at kasaganaan. Ang estatwa ay pinaniniwalaan ding isang simbolo ng feng shui na nagdudulot ng kasaganaan sa buhay ng isang tao. Ang Laughing Buddha ay dapat na mailagay patungo sa pangunahing pintuan ng bahay o main entrance at ng opisina o sa isang corner ng table o diagonal opposite o pahilis na magkasulungat sa front door o harap ng pintuan. Number 8. Chrysanthemums flower. Ang isang bagay na nagdadala ng enerhiya sa loob ng bahay ay mga bulaklak. Ito ay pinaniniwalaan na tagapagdala ng enerhiya, binabago ang daloy sa loob ng bahay. Ang mga sariwang bulaklak ay nagdadala ng positibong enerhiya, kasama na ang enerhiya na magbabago sa kapalaran ng mga nakatira sa bahay. Kabilang sa iba't ibang uri ng bulaklak, ang mga chrysanthemum ay kilalang nagdadala ng strong yang energy at maaaring magamit upang makaakit ng swerte sa bahay. Number 9. White candle o puting kandila. Ang mga white candle o puting kandila sa feng shui ay pinaniniwalaan na nagbibigay ng positibong enerhiya, sa kaibahan sa black candle na nagdadala ng kalamidad o brings disaster. Sinasabi na ang puting kandila ay kumakatawan sa elemento ng metal na maaari magdala ng kalinawan o clarity, kahusayan o efficiency, at katumpakan o precision. Ang paglalagay ng mga kandila na ito sa iyong tahanan ay maaaring makatulong sa mga nakakabahalang saloobin o stressful thoughts na nagdadala ng gaan at liwanag ng pag-iisip. Isaisip na kapag pumili ng mga kandila ay ang mga hindi naglalaman ng mga harmful chemicals. Number 10. Salt o asin. Mula pa noong sinaunang panahon, ang salt o asin ay isang bagay na ginagamit para sa paglilinis o cleansing, kasama na ang mga paggamot sa paglilinis ng katawan o body cleansing at mga masahe o massage. Kapag lumilipat sa isang bagong bahay, iwisik ang ilang asin sa silid at hayaang ibabad ang lahat ng masasamang enerhiya mula sa nakaraang mga nangungupahan. Iwanan ito sa loob ng 24 hours at walisin ang asin. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng isang bagong atmosphere habang tinatanggap o wini-welcome ang positibong enerhiya sa iyong bahay. Number 11. Himalayan Salt Lamp. Ang mga magagandang Himalayan Salt Lamp ay nagbibigay ng banayad na init at balansing enerhiya sa pagsasagawa ng feng shui. Kapag ang init ng bombilya ng ilawan o lamp ay nagpapainis sa salt o asin, ang Himalayan Salt Lamp ay naglalabas ng kinakailangan mga negatibo ng ayon sa hangin at nililinis nito ang hangin at lumilikha ng paggaling at mabuting enerhiya ng feng shui sa iyong tahanan. Number 12. Obsidian Fixue Bracelet. Ang Feng Shui Wealth Bracelet ay isang tanyag na anting-anting upang maakit ang kayamanan at kapalaran. Ang Fixue ay kilalang simbolo ng yaman at good luck at isa sa mga pinakamabisang spiritual entities pagdating sa pag-akit ng kayamanan. Sinasabing mayroong masagana ang mga hiyas o jewels na tila walang katapusan. Ginagawa siyang isang simbolo ng mabuting kapalaran at maswerteng anting-anting o amulet sa pag-akit, pagkuha at pagpapanatili ng yaman. Ang Fixue Bracelet ay pinakamahusay na isinusuot sa kaliwang kamay o left hand sa halip na kanang kamay sapagkat pinaniniwalaan na ang pagsusuot nito sa kaliwa o left ay nakakaakit ng swerte sa kayamanan at kung isusuot mo ito sa kanan, ibinibigay nito ang iyong kayamanan sa ibang tao. Ang head o ulo ng Fixue ay dapat na nakaharap sa labas dahil ito ay sumasagisag sa paglabas upang makalikom ng kayamanan at ibalik ito para sa iyo. Huwag itong isuot na nakaharap sa iyong sarili. Kapag natutulog ka, naliligo anumang iba pang mga sitwasyon na hindi mo ito suot, dapat mong ipahinga ang Fixue sa isang pilak o silver o sterling silver na mangkok na puno ng mamahalagang item tulad ng semi-precious gems, silver at ginto. Palaging hawakan ng mga Fixue habang suot ito upang kumonekta dito at ipaalam sa kanya na ikaw ang may-ari nito. Iwasan ang pagkakaroon ng isang tao na hawakan ito, ngunit kung nangyari ito,
Linisin ang bracelet gamit ang sage o sambong o camphor. Number 13. Your money area. Sa Feng Shui, ang lugar na konektado sa iyong pera o financial, prosperity at abundance o kasaganaan ay ang timog silangang lugar o southeast area ng iyong tahanan o office. Ito ang klasikal o tradisyonal na Feng Shui sa paraan na pag-aaral upang tukuyin ang iyong lugar ng pera. Sa kanluranin o western, ang lugar ng pera ay ang upper left area na bahagi ng iyong space na tinignan mula sa view sa palapag o floor ng bahay. Number 14. Feng Shui Wealth Base. Ang Feng Shui Wealth Base ay isa sa pinakamatandang pagpapagaling ng Feng Shui na kasaganaan o oldest Feng Shui abundance cure. Ang kasaysayan ng base ng yaman ay komplikado. Ang paggawa ng mga simbolo nito ay may maraming malalim na kahulugan. Sa mga aplikasyon ng Feng Shui, ang base ng yaman ay ginagamit bilang isang kasagarang lunas upang matulungan kang maakit at palakasin ang daloy ng yaman at kasaganaan. Number 15. Fish Aquarium for Wealth. Ang mga Feng Shui aquarium ay maganda at makapangyarihang pagpapagaling ng Feng Shui na nakakaakit ng lakas ng yaman at kasaganaan. Inilalagay na maayos at inaalagaan ng matalino. Palalakasin nila ang enerhiya sa anumang space at makakaakit na mas maraming yaman chi o wealth chi. Ang mga aquarium ay tinuturing na matagumpay sa Feng Shui sapagkat nagdadala sila ng isang maayos na kombinasyon ng maraming mga nakakaakit na kayamanan at nag-a-attract ng Feng Shui factors. Number 16. Chinese Coins. Ang pinakakaraniwang paggamit ng mga Chinese coins sa Feng Shui ay para sa pera. Ang iba pang tanyag na paggamit ng mga barya sa Feng Shui ay para sa proteksyon at magagaling na swerte o good luck cures. Ang mga enerhiya na ito ay tiyak na magkakasama. Kapag nakamit ng isang tao ang katatagan sa pananalapi, nararamdaman din niya na mas protektado siya at lucky o maswerte. Number 17. Wealth Ship. Ang wealth ship ay isang popular na tradisyonal na gamot ng pera ng Feng Shui sapagkat hindi katulad ng ibang mga pagaling na pera ng Feng Shui ng Chino o money cures tulad ng money prag, the laughing Buddha o mga coin ng China. Ang yaman na barko ay mukhang mahusay sa anumang espasyo o space at sa anumang dekorasyon. Number 18. Fountains for Wealth. Ang Feng Shui fountains ay may iba't ibang mga hugis, sukat at materyales. Ang mga gamit ng fountains sa Feng Shui ay marami, mula sa kalusugan hanggang sa kayamanan, hanggang sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin ng iyong tahanan o opisina. Number 19. Gems Tree. Mayroong iba't ibang mga Feng Shui gems na puno na magagamit o gems tree, kabilang ang mga tree amethyst, agate, coral, or pearls. Ang mga Feng Shui gems na puno na naglalaman ng mga kristal na citrine ay madalas na ginagamit para sa mga application ng kayamanan. Number 20. Dragon Turtle. Ang dragon turtle ay isang mythical creature at isang classical na Feng Shui na lunas para sa kayamanan cure, for wealth para sa protection at good luck. Mayroon itong katawan ng isang pagong at ulo ng isang dragon at madalas na nakatayo sa isang kama ng mga barya at ingots at mga hawak na barya sa bibig nito. Number 21. Citrine Crystals o Gemstones. Ang citrine ay ang pinakatanyag na Feng Shui crystal o gemstone upang makaakit ng pera at kayamanan. Maraming tradisyonal na mga gamot na Feng Shui na may citrine o isang kristal na ginawang kamukha ng citrine mula sa mga pulang tassel na may maliit na mga citrine wealth-based symbol. Sa citrine fixu, piyaw, crystal trees, lugords, ingot at iba pang mga larawang inukit na mga hayop. Number 22. Pyrite, Fool's Gold Stone. Ang pyrite ay isa sa pinakamahusay na mga Feng Shui na bato o stone upang akitin ang lakas ng yaman at kasaganaan. Ang pyrite ay maaaring magamit bilang isang kumpol o cluster, globo o spear o cube, pati na rin sa kombinasyon ng iba't ibang mga tanyag na pagpapagaling ng Feng Shui para sa yaman, tulad ng mga Chinese coin at ang wealth ship. Ang pyrite ay isa ring mahusay na pagpipilian para sa isang wealth base at gumagawa ng isang mahusay na piraso ng palamuti na mag-isa o decor. Number 23. Money Tree. Ang money tree ng Feng Shui ay isa sa pinakatanyag na halaman na ginamit bilang isang gamot na Feng Shui sa mga klasikal na aplikasyon ng pera ng Feng Shui upang akitin ang lakas ng yaman at kaunlaran. Habang ang anumang malusog na halaman ay maaaring magamit bilang puno ng pera, dalawa sa pinakatanyag na pagpipilian ay ang Crassula ubata at Pachira aquatica. Ang mga Feng Shui na mga bagay na ito ay isa lamang sa mga paniniwala ng Feng Shui o Chinese cultures at gumagabay. Lucky charm,
proteksyon, amulet o simbolo na maaaring makatulong na makaakit ng swerte at kayamanan. Ngunit sa huli, ay nasa atin pa ring sarili ang ating totoong kapalaran, lalo na kung sasamahan mo ito ng determinasyon, pagpupursigi, sipag at tiyaga para sa ating successful o matagumpay na pamumuhay.